right here, Peru. Yes, and the other one is the Dominican, the Latina. Which one? Latinas. Yeah. Miss Universe Latina. Yes, also I love Latinos. Colombia. Colombia from the universe. Yes, Don't yes. remember her name yet. Our queen, Yes. Karina. Yeah, Daniel Panom. Elsa, of course. So ang inyong napanood mga kapolitika ay itong right hand ni Nawat dito sa Miss Grand International na si Teresa Chaivisut dahil tinanong siya nitong ating kababayang vlogger na nandun ngayon sa Thailand, itong si Adam G, kung sino yung top 5 favorite ni Teresa dito sa katatapos na Welcome All the Stars to Bangkok. So hindi niya na-mention unfortunately itong si Gazini Ganados, pero yung kanyang na-mention ay yung tatlong Latina, si Peru, si Colombia, si Dominican Republic at yung dalawang candidate nila na mula sa Thailand, si Elsa at itong si Karina. So apparently is wala doon sa kanyang na-mention itong si Gazini Ganados sa kanyang top 5. So medyo I believe in my own personal opinion is may pagka-bias rin kasi dalawang taga Thailand yung pinasok ni Teresa dito sa kanyang interview doon sa kanyang top 5. So ito di umano ay base doon sa naging performance ng mga candidate sa Welcome All the Stars to Bangkok. So kahit wala si Gazini Ganados dito mga kapolitika sa kanyang na-mention ay lagi nga nating sinasabi na may mga judges kasi dito sa Miss Grand or sa MJ All Stars. So kahit pa sabihin ni Teresa Chaivisut na wala si Gazini sa kanyang top 5 ay magbabase pa rin ito doon sa scoreboard na ibibigay ng mga hurado. So ito yung kagandahan dito. So hindi natin alam rin kung may impluwensya ni Nawat or ng any person dito sa organization ma-impluwensyahan yung maging resulta ng competition, pero kung transparent makikita natin yung score doon sa sa kanilang finals at sa preliminary competition. So meron tayong idea, meron tayong clue kung sino yung mananalo, 'di ba? Kasi imposible naman na mataas yung score pero hindi makakapasok sa top 5. So kung Latina yung mananalo dito sa MJ All Stars is okay lang po sa akin as long as makapasok lang tayo. Merong someone sa atin na makakapasok dito sa top 5 sa MJ All Stars competition kasi parang mga kapolitika yung lagi nating na-mention na give chance to others naman, kasi baka sabihin nila na puro na lang Pilipina yung winner dito sa pageant ni Nawat. So okay lang sa akin kung si Peru, kung si Colombia, kung si Dominican Republic, so walang question doon dahil kita din naman na stand out rin sila doon sa kailang naging performance. So again, ito po ay personal na opinion lamang ni Teresa Chaivisut at hindi ito ang maging opisyal na resulta ng kompetisyon. At dahil nga sinasabi natin, nandun pa rin sa kamay ng mga hurado kung kaninong pangarap ang matutupad dito sa mga candidate or delegate ng MJ All Stars. At maliban po dito sa naging interview kay Teresa Chaivisut, mga kapolitika, ay usap-usapan din itong pagbili ni Nawat ng 5 Miss Universe licenses. Dahil nga na merong page doon na nag-report na pabankrupt na daw itong Miss Grand International, pero in contrast, dahil bumibili pa ng mga asset itong si Nawat at in fact yung mga license ng ibang mga bansa ay binili na rin niya para siya yung maging national director. So meron siyang plano na ang Asia ay gagawing beauty pageant hub. Nawat reveals plans for 5 Miss Universe licenses, Indonesia and Vietnam, to become major bases. Thailand most expensive at 35 million Thai baht per year. The plan is to make Indonesia and Vietnam major bases for Miss Universe and auditions will be open. Lao license has already been sold and we get profit margin. Singapore has reached out, but it will likely be sold cheaply since the pageant industry there isn't very big. The most expensive license is Thailand. I'm not embarrassed to say it. We pay 35 million baht per year. For that price, you could get all of the Latin America, but it's fine. This is our happiness. So yun yung na binili nila mga kapolitika yung license and then binenta rin nila na may tubo sila. Pero yung mga hindi siguro mabebenta dito is siya yung maging national director.
So yun yung pinaka-latest ngayon. So ibig sabihin mga kapolitika ay hindi talaga nalulugi itong Miss Grand International kasi dito pa lang sa kailang mga production na napakalaki nga ng gastusin ay kaya pa namang i-provide ng organization. So apparently is talagang masabi natin na kumikita sila at far from bankruptcy pa itong Miss Grand International. So yun po ang ating pinaka-latest na update dito sa mundo ng beauty pageant sa MGI All-Stars First Edition 2026. So kung kayo ang tatanungin mga kapolitika, ano po ang inyong masabi at maging reaksyon dito sa naging opinion at hot pick yung top 5 di umano ni Teresa Chaibisot na wala itong si Gazini Ganados. Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. Kay mga pageant fan so may napanood akong interview kay Mami Teresa, ayan yung Vice President ng MGI All-Stars. So ilan dito sa mga candidate na to yung sinabi niya na gusto niya sa top 5. And naniniwala din ako na dito sa mga candidate na to na mapakita ko sa inyo is talagang mananalo sa MGI All-Stars. So unang-una si Tharina from Thailand. So former siya, Miss World Thailand, nag-join siya and based na rin sa napanood nating performance niya na nakaraang gabi, malakas talaga yung laban niya. And of course, ang ganda ng figure niya, ng katawan niya. And also, maganda rin siya magsalita, yung communication skills niya. And hindi malabo na makapasok sa top 5. So sa lahat ng candidate ng Thailand sa MGI All-Stars, so masasabi ko na siya yung may pinakamalakas na laban this year's MGI All-Stars. And of course, yung ating former Miss Universe Latina, ayan si Yamilix Hernandez. Ngayon, nire-represent niya si Dominican Republic. Ayan, so malakas talaga yung laban niya this year, this MGI All-Stars. And grabe, yung pinaka-strength niya dito is yung pasarela, swimsuit, and of course, evening gown. Grabe mang aura kung aura talaga. So masasabi ko talaga na pasok talaga to sa top 5. And of course, Gazini Ganados from Philippines. So ang ating former Miss Universe Philippines 2019, and isa din siya sa sinabi ni Mami Teresa na actually pang 6 siyang tinawag or sinabi ni Mami Teresa na nagustuhan niya ng performance ng nakaraang gabi. But for me as pageant fan, naniniwala talaga ako na sa Philippines, sa lahat ng candidate ng Pilipinas sa MGI All-Stars, si Gazini Ganados ang pinakamalakas na laban. So for sure to na makakapasok sa top 5 si Gazini Ganados. So aking top 2 for this edition of MGI All-Stars, ayan, kung mayroon mang maghahawak kamay, of course si Vanessa Pulgarin from Colombia. Sobrang bias talaga siya ever since nung nag-join siya sa Miss Universe last year nung batch ni Atisa Manalo. Lagi ko siyang kasama sa mga sa mga hot picks ko, sa mga contents ko kasi talagang like ko talaga yung personality niya. Grabe, ang lakas talaga niyang yung aura niya, tapos yung styling niya. Basta sobrang gustong-gusto ko talaga siya kapag lumalabas siya kasi palaban talaga siya. I hope na this edition na mag-paid off din yung lahat ng mga, alam yun, lahat ng paghihintay niya. Paano ba pronounce yung niya? Suyin Cipriani from Peru. Ayan, so siya yung top 1 ni Mami Teresa. And for me, based din sa napanood ko ng mga performance niya and sa mga alam niyo yung mga content sa mga vloggers sa Thailand, ang lakas ng laban niya and maganda talaga siya. Hindi natin makakala talaga, grabe yung face card niya. And she is actually a former title holder of Miss Eco International 2019. Ayan, so and based din sa nakita ko sa Instagram, may anak na siya. Siguro dahil MGI All-Stars naman to, hindi natin alam baka ibigay sa kanya ng MGI organization. And nakikita ko na siya yung magiging winner this edition. Malakas ang laban niya.